is dili nimo ma-feel ang presence sa Ginoo. Ngano dili nimo ma-feel ang presence sa Ginoo? Ang tao walay focus ani, ang ila lang na ay attendance ra. Ang tao nga naa diri, they are just in the house of the Lord for attendance. They are not seeking to go deeper into the worship, into the level of worship na gusto sa Ginoo. So mo na din they cannot please God. Nga naman, ikot pa sila manglingkod. Galingkod pa, o galingkod nga gasaba-saba. Because they are just there to just sit down for attendance. Oh. Pero maminaw jud ka, mulingkod ka, maminaw ka, mag-focus ka, naagip tendency nga makasuod jud ka diri. Oh, nga naman, diri di makakasabot. Di kasabot diri. Diri makasabot na kasamot na gid diri. So, ingani, nga naman, pag-abot dinhi, there is cleansing. Kinsay ma-cleanse ani katong receptive sa word of God. Receptive, dili reactive. So muna nga bisan pagdugay ng Christians kung sige lang reactive sa word of God, di gina mo tubo. Di ka kakita og changes ana. So bag-o ka nga receptive ka, makita na nimo na ikabag-uhan. So wala na sa kadugayon sa pagpangalagad na ana sa pagkamadinawaton sa giling sa Ginoo. Ingana ra na siya. Okay. Kung dili ta mapasabot ana mo na mahinambog ta dugay na ko na Christian, the more ka nga kapag hinambog ka dugay Christian unya wala kay kausaban kapag kauwaw ra kas Ginoo. Ana ra jud na siya. Okay. So spirit na purify. Okay. So diri vessel na punta sa galamiton. Vessel is galamiton. Okay, diri is wood and clay. Okay, 2 Peter chapter 2 verse 20 na diri, in wealthy home some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. So naa diha unsa da ang mga vessel, gold and silver nga utensils, wood and clay, and the expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. So wood o clay. Ang wood o clay kahoy o katong clay katiyuta, masunog gina siya kung i-test of fire. Wala gid kay nga dili masunog na. So kapag sunog kay na, mag-change gid na ang iyang color, mag-change ang iyang looks. Oh, mag-change siya. So mao na nga unsa may pagklase sa pag-burn, pag-burn gani is siyempre mo gamit pag ginagkalayo. So si pasabot na usahay na ay mga pulong nga diin sakit gid siya. Init gid siya nga pulong, di ba? Kung ingon tagkalayo init. Maingon tagkalayo walay pag-burn nga walay init. So nay mga panahon nga ang mga pulong is init siya, and that's part of testing. Dili lang sa Bible nga pulong, kung dili sa isig kakristohanon or sa family. Kaya moabot na deeper ana. So matod pa din na ay mga klase sa vessel nga gigamit sa Dios nga example for us to understand clearly if where do we belong? Asa ta na belong? Sa wood ba? Sa clay ba? Sa silver ba? Sa gold ba? So pwede nga in our school we are honored, but in the church we don't have the honor. Why? Lahi ang qualification standard sa school. It's not about spiritual. It's about mental. Pautukay sa church o sa school. Pero sa church, sa spirituhanon, it's not about sa imong utok, it's about imong heart. Hello? Kaya kung na-okay imong heart, sada na po imong huna-huna. Sa school, is imurang brain ang gina-feed. Wala ang imong heart. Muna nga, perting garbuso. They are aiming for more certificates, more honor, and sometimes they less give emphasis on the spiritual because they misunderstand something that is very important, and that is the spiritual aspect.
Okay. So, naay gamiton sa muna siya nga naay daily use for everyday ani na po use for expensive nga mga occasions. Now, in 1 Corinthians chapter 3 verse 13, 12 to 13, anyone who builds on the foundation, okay, ito na lang sa screen jo, narumod ako. Okay, ang bisan kinsa nga nagtukod on the foundation may use a variety of materials. So daghan man ang foundation. So may foundation nimo pwede nga unsa daw ko ng foundation nga materials. Pwede gold, pwede silver, jewels, wood, hay, or straw. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work its builder has done. The fire will show if a person's work has any value. So unsa ni ng fire? Kay walay pag-burn nga walay fire. So usay sinultian. Naay mga sinultian nga sakit. Dili na din ka kalawot tay mangluod na din ka. Oh. So unsaon ng pagpagamit? Unsaon ng pagpagamit nga pulong pagani nga gamay. Brad, isa lang siya ka spark nga kalayo, discourage ka na. Na gusto gid ka magpagamit sa Ginoo. So the desire is good, but what is not good there? Ha? Unsa may dili maayo? Ang imong heart ug mind dili pa strong enough. Kay anak ka magamit og ayo kung na-proven and tested nga na-purified na ta. As we go deeper in this subject. Okay. So ingana, daghan kay gusto magpagamit sa Ginoo. Ang pangutana, makalahutay ba ka sa training, sa process? Oh. Isa sa akong Bible study na ay sundalo nga kaapil kay nagbakasyon. During sa ilang training, di basta-basta. Istriktuhon ka sa ilang trainer. Kinalan mo, obey ka, wala kay right mo complain. Kung mo complain ka, undan sa training, pauli. Hello? So, dili sala. Ato ba nga sa Ginoo, na ang trainer mag-imistrikto. Kay walay madisiplin kung ang training dili istrikto. Sakto, dili. That is why, diya sa pagpangalagad sa Ginoo, kinanglan ma-aware ta na sometimes God is dealing that kind of training in our lives for us to be more stronger, for us to become strong and stronger. Not to, weaken us, dili pagpatuhuyang nato. Okay. So matod pa di foundation, na ay materials, gold, silver, jewels, wood, and clay. Okay. Now, dato, fire will reveal what kind of work its builder has done. Ang kalayo magpadayan. Kung unsa ang gibuild sa builder, what kind of work its builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Person's work na by value. Or ikaw mismo na abakay value. That is why, sinitabo, daghan kaayo, wala ka pasar sa training ni Lord. Nga naman, dili si Lord basta-basta buhatag o trainings. Ngunang isa sa mga wali nga gipapasa ko about si Emmanuel sa to nga negro nga mestizo negro. Sa to, the more the squeezing is, the more is the anointing and the blessing. Kanus, unsaon man pagawa si mo, unsaon man paghimog wine sa ubas or grapes, gudili na siya, kumusun, tunog-tunuban, ikuan gina siyang ayo dugmukon, gina siyang ayo to the max, gina siya dugmuk, di ka, kana bitaw manarbaho, bitaw nga, basta ang respeto ingana, walay ganahan, anak. Hello? Kumusun tag ayo ni Lord, iya tagpugan og ayo. Nga naman,
Gusto niya manggawas ang tanang manggawas. Kaya dili maayo. Ihilak na to sa Ginoo. Makahilak gitag ayo nga Lord. Pero dito makita nyo, sa imong paghilak, ang Ginoo pa ba imong gikuan or nagluod na kas Ginoo? Di na ko Lord, sakit man di kini mga laga. Yes. Kung di ka mo agi ana, gusto ka magpagamay sa Ginoo, tsada imong tinguha, pero kibalo ang Ginoo, you are not still ready for my work, my great work. Akala mo lang, ganun kadali. Kasagara nga, nakaabot diya sa dako nga training, nakapasa training sa Ginoo. Ang sa mandadiha, muna silang effective and efficient in the work of God. Di gani ka kaabot ana. Sada imong plan magpagamit ka, dili ka mo undergo sa training sa Ginoo. During sa theory nga training, lahi man ang theory. It's more on lingkod ka, mamatik ka. Pero sa actual training, dili na lingkod-lingkod. Physical na siya. Pwede na ka mo lagi dadaghan ka nakapasar sa written, tag-as kuha. Pag actual na, physical na, emotional na, birahan. Dito na. Mo dayon nga, gamay ragyoy, mulahutay. Nagalapitos Ginoo. Nga naman, grabe ang training, dili basta-basta. Okay. So, the new file will show if a person's work has any value. Tanawa raw. This week man siguro, dayon si Lord. Because, there is kalibutan, tulo ka compartments ang gingon ni Lord about sa dapit sa pagsimba, sa panimbahon. Outer court, holy place, and most holy place. So, kung ato na siyang ikuan sa laing example, kategorya, is ang outer court diri sa earth, diri sa kininiya. And then the second is the planetary, kaya sunod ka nang wala na kinang na nakag-oxygen dito. And the third mo nang abode si Ginoo. Dito na po yung Ginoo. Kaya makuan na sa airplane mo pa nang gabahin diri sa ground, paingon din sa maluparan sa airplane. Mo pa na ang first compartment, kung categorize na to into 3. And then after nga dili na ka nag-airplane, mo na siya holy place. Ang pinaka-holy place, most holy place, dito sa abode of God. Now, what does it mean? Ingon si Lord sa ako this week, or this week. Di ba si Lucifer, tuan na siya sa abode of God, sa most holy place. Pero nganong mang, dito karapa iyang garbo, o hagbog siya sa kalibutan. Ang yatag ni Lord niya message ako, ana, ingani. Bisan pag nakatilaw na ka, nakasinati na kas most holy place, kung di ka kabal mumanid sa imong garbo, balik gyapon ka dito sa ubos. Kanin niya? It does not mean nga naabot na ka sa most holy place, safe na ka pirmi. Magbantay gyapon ka sa imong heart ug mind nga di ka mag-deceive. Kaya kung damor mo taas imong garbo diri, damor ka taas ug hagsaan. It does not mean nga naabot na ka sa most holy place, grabe na imong bulhaton, safe na ka nga di na ka So, sa imo to? Gabi, kung di ka kamanid sa imong garbo diri, nakusad ka ulawon. Munang taong daghan, sige lang, dili ka balo kontrol siyang garbo, delikado. Lucifer was already in heaven. Second kinakaabot ani nga level diri sa kalibutan. Pero nga tagak. Nangatagak. Nanghagbong sa pagpangalagad sa Ginoo. What is the reason behind? Pride. Pride, garbo. Kung di kita makakuan sa tong garbo, di ta ka-control sa tong garbo, kita mang tanan ay garbo. Kinahanglan kabalutan mo control sa tong garbo. Kung di ta kabalo mo control sa tong garbo, kato, if you remember one of the messages that God has given you long time ago, years ago, pride will not bring you, pride will not fly you on high. It will bring you down.
Gurbo, di na ito magpadala hatod ito si babaw. Ipahagsa ta. But humility will bring us to heaven, will bring us on high. Ang pagpaubos will bring us on high. But pride will bring us down. Okay. So yun din eh. Na fire will reveal what kind of work its builder has done. Fire will show if a person's work has value. That is why kining una kung dali ra ganita mangluod. Unya pag humag pangluod, ma-disappear na dayon atong real color. Napata diri. Kaya kini kung ikuan sa fire nini, dili man mag-change ang color sa silver. Hello, mainit lang siya. Hello, mainit siya. Pati ang gold, dili man ma-change ang color sa gold. Ug iinit siya sa kalayo. Dili ma-change ang color sa silver kung init sa kalayo. Ug di po siya ma-burn. So what does it mean? During sa testing, sakit nga pulong sa Ginoo, sakit nga pulong ni sister ni brother. Dili affected yung pagpangalagad. Dili affected ang imong gift. Kung sa man ka nga gift paghihatag si Ginoo sa imo, dili nimo ibaylo. Mangalagad jud ko. Ingana na siya. Wala silver na burn sa fire. Gawas grabe naging ka-intense. Hello? Pero dili lang, regular lang siya. So, kasi pasabot na ni, kung naay mga pagsulay, sa wali man, may sakit kay sa murag fire, sa istorya man ni brother, ni sister, sa patay, sa tao, gabi sa usang tao, may istorya sa imuha, magpa-discourage mo, di ka affected, it means na anak ka diri. Pero affected ka nga, di na ka mga lagad, naapa ka diri, and it's very sad. Sad ka nga naapa diri. Pila nakatuig na nga lagad, naapa diri. Ug sa kuan pa, sa grade pa sa school, naapa ka sa preschool, or grade school, sakto dili. Sakit na. Murag daghan kay Christian nga dugay na nangalagad, ang yung level to apa rito. Pero minsan sa outer court, ang uban bag-o na nakasuod na diretso. Dari. Why? Sometimes if we could not able to understand what God is telling us and what God wants us to experience, di kita kaabot ana. Nga naman. So to my people will perish because lack of knowledge. Wa kay ta nakahibaw ana. Abi na to ingana na siya ka simple. Oh, di ba? So in 2 Timothy chapter 2 verse 21, if you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. So putli, ang garbo baya dili makahugaw pa na sa tuwa. Ang garbo isa na sa makahugaw sa tong kasing-kasing. Walay tao nga garbuso nga limpyo ang kasing-kasing. Isang gina siya nga makadakog effect, makapahatag og dakong diferensya ng garbo sa tong kasing-kasing. If you keep yourself pure, kung imong tugutan mo kawalingon or putlion imong kagalingon, you will be a special utensil for honorable use. So what's the example for this? Si Peter. Sa tanang disciples, siya gid ang kanunay gibanatan verbally, kanunay siya gikuan ni Jesus. Siya gid ang ma-special attention ni Jesus. Sakit gid siya. Get the out Satan. Pahawa sa tanas kasi ginan si Peter. Sakit gid na nagkalayo ng istorya ha. Pahawa sa tanas in front of other disciples. This speaks of fire ng word. Sa Jeremiah 23:29. If you remember the content of Jeremiah 23:29. Is not my word like fire, says the Lord? So ato sa Jeremiah 20, does not my word burn like fire? Dili bang akong pulong musunog sama sa kalayo, says the Lord, daging ang Ginoo. Is it not like a mighty hammer that smashes a rock to pieces? Dili ba ang pulong nako sama sa grabe ka likon o kusgan nga martilyo nga mo pino-pino sa bato? That's part of the training. Pulong sa Ginoo, sakit siya. Dugdukon ta usahay murag sunugon ta. Dili aron nga abugon ta, kun dili aron magamit ang ayo. Ganun lang yun. Di kay sa kutungali ha sa grabe dili ko simbang itong lain simbahan. Sa gusto ka magpagamit, same rab gyapon nag Ginoo ang model sa tua kung gusto ka magpagamit sa Ginoo.
Walay training nga, walay training nga stricto nga diin, ang mga tao walay madisiplina. Training nga dili stricto, wala ka ayo na mahimong live-on ang outcome ana. Hello? If you know about the training of the military, bisan sa ilang pagkaon, bungan sila. Posisyon sa lingkuran. Time, during sa time sa pagkaon nila, time sa training, apay na, time management. Hello? Kung gusto ka nga masulod, na usa ka military, dapat mo undergo ka sa training. Sa time, during the time, sa sleeping time, sa eating time, sa na diha. Naaka on time, or before time naaka diha. Di mo, abide ka sa tanang klase sa training. Kung dili ka patuo, uli na lang, o ayaw na lang padayon. Why? Unsa resulta, unsa gipangita sa gobyerno, mga tao nga lig-on nga mutabang sa mga sibilyan. So kung gusto ta mga lagad sa Ginoo, ang requirement sa Ginoo mahimo kang lig-on. Kay gusto aron nga ma-prove nga lig-on ka. Ang proof nga lig-on ka, makasurvive ka sa training ni Lord. Ganun lang yun. Kay samo ka ng isgahan, ay, kan makagwinalihan dito. Muni mo na. O sige, ang nakadungog po nga, bitaw no. O sige, mag-last meet mo. Hello, sakto, dili. Mag-last meet mo. Ang Ginoo nakadungog, wa lang ka mo nakasabot unsa iyong istoryahan. Sakto, dili. Okay. Satu, if you keep yourself pure, you will be special. You will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean and you will be ready for the master to use you for every good work. Kinsa daw kung mahimong lamiton sa matag adlaw, sa matag maay buluhaton, ang taong naputli na ni kasing-kasing. Unsa may makaputli? Ang pulong sa Ginoo ni putli nato. How does it happen? In Mark 15:15. Let's open Mark 15:15. Okay. So, to pacify the crowd, Pilate released Barnabas to them. Isaiah 48 verse 10 today. Isaiah 48 verse 10. Ano tani? Isaiah 48 verse 10, if I'm not mistaken. Okay. I have refined you, but not as silver is refined. Rather, I have refined you in the furnace of suffering. Girit ang pag-refine nila sa ato, pagputli sa ato through suffering. Unsa man na? Usahay? Unsa man na ang klase nga suffering? Na verbal nga suffering. Jesus. Di ba sa to? If you are the Son of God, if you are the Savior, save yourself. Refine through suffering. Na ipag-antos. Pantuson ta ni Lord. Kung maka-antos ba gid ta. Isa to, kung maka-antos ta sa mga pagsubok ni Lord, anak pa ta masantos, may mukang banaan na jud ka. I have refined you in the furnace of suffering. So dili ta ma-refine, dili ta maputli, kung dili ta makapasar sa mga pag-antos. Hello? Ganun lang yun. Suffering can refine us if we are receptive with it. Hello? Di kayo, ano ba tong buhay ito? Palagi na lang mga pagsubok. Dalawa yan eh. Let's be realistic. Okay. Two kinds of suffering. Either we are tested by God or it's a consequence. Hello. Again, there are two kinds of sufferings according to the Bible. You suffered because God has tested you. And the other, you suffered because it's your consequence. Hello. Nganong nag-antos man si Cain, nga maglatagaw siya. He will become a wanderer. Magsuri-suri, maglibot-libot lang siya. Dili siya kung ano isa ka lugar. Katinir isa ka lugar, ikalahot isa ka lugar. Bisay asa siya paingon. He becomes a wanderer. Libot-suroy, laagan, maglaag-lag, bisay asa siya.
Because that's his consequence of killing his brother Abel. Consequence. So ang iyang mga pag-antos, ang iyang negatibong experiences, it's not about testing, it's about punishment. Ang iyang mga pag-antos, it's not about testing, it's a punishment. Kuha ninyo? Hello? Ganun. So, our suffering is part of God's refinements atong kinabuhi. During the time that we have suffering, sa panahon nga naatay mga pag-antos, what must we pray? Ang sa may dapat nato i-pray? Kwaon ang pag-antos or tagaan tag-endurance? Hello? If we want to be useful in the work of God, is to, if you keep yourself pure, you will be special utensil for honorable use. Your life will be clean and you will be ready for the Master to use you for every good work. So si pasabot na, atong prayer nga, Lord, give me endurance that I could able to endure until this refinement. Pag-refine mo sa ako, makalahutay ko. Dili kay kuhaan na lang ni Lord, kuhaan. Sa ato kuhaan. So, dili na ka. Pakuha ni mo to, it means, dili ka. Kuhaan na ka, mo give up na ka. Nya na pa kay desire magpagamit. For example, ato kang Joseph. According to the Bible, in the book of Genesis, he was 17 years old when God gave him, hallelujah, the test. Katong ikuan siya sa Megsuon. And then, pag himo ng governor, he was 30 years old. So 30 minus 17 equals 13. 13 years of suffering siya. Nag-suffer siya. Girefine siya ni Lord through, I have refined you in the furnace of suffering. So 13 years in the making, ang pag-refine ni Lord kang Joseph. Kung nakalahutay siya. Siya nga isaway pamilya. Kung strong ka, bisag wa kay pamilya, kay gitugutan sin malay ka sa pamilya, or ikaw sandig, bisag salig, ginuurog iyong sandigan. It means during the time nga makalahutay ka, blessing na po after anak. Because after testing, after suffering, is a blessing. Ganun lang yun. Kung gusto natin i-bless, ask God's endurance during the suffering, that Lord, help me. Give me the endurance. Aga ikog paglahutay nga humansyog ko maka-graduate gid ko ani Lord. Bingan di ka ang iyong prayer, Lord. Paano kuning akong pag-antos, Lord? Ingon ni Lord, di na ko nakwaon kay nakoy plano nimo. Was nga makita ni Lord nga napa po kay gamay paglaom, ali pa po. Pero wala na gid kag paglaom. Hello, it's a case-to-case basis. Muna, daghan kayo magpagamit si Ginoo, but the problem, they could not endure the testing. The training of God. Dili lalim. Kung gusto ka, magpagamit si Ginoo, into higher level, dili lalim. Malalim ang pagdadaanan mo. Usay ibutang pakas ilalong pinaagis mga mockery accusations manang maabot ta karon. Okay. So here again, kung diri sulayan nagkalayo, masunog gid siya. And then wala na din siya value. Kung masunog ang kahoy, insa na man gapay value pastora, imo umang uling. Imo unang uling. Yes, tinuod. Pero kanang na ay other message si Lord anak. So, sa gold, okay, sa vessel man ta. 1 Peter 1 verse 7. Ato dito sa screen. 1 Peter 1:7. These trials will show that your faith is genuine. Kining mga pagsulay, magpadayag ang imong pagtuo. Kuan gyud hingpit, tinuod. Ikuan sa electric fan, iway pulos, tinaan na diwa man na function. Okay, init kayong panahon. Ini puti eh. Okay, so, these trials
trials will show that your faith is genuine. Or in other version, is this persecutions. These persecutions, there's these sufferings in other version. Magpadayag ng imong pagtuo is tiunay or hingpit. O tanawa, Joseph, balikan sa Joseph. Tinuod ba niya pagtuos Ginoo? Tanawa sa nitabo. Na found out na genuine in faith. Okay, genuine ang faith, ang reward is, unsa man ang reward? Is grabe. After sa series of testing, series of trials, series pud ang blessing. Amen. Series pud ang blessing. So, gusto ninyo nga grabeng panalangin, kinanglan nga mo endure ta mo lahot tay tas pagsulay. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So, i-test gud kuno na pinagis kalayo. O aron nga ma-purify aron maputli sama sa gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong, through many trials. So tapa, sa panahon sa testing, grabe gagakalayo ang pagsulay, gagakalayo gid siya. Wa ka nagkalayo. Nagkalayo ang pagsulay, pero wa ka nagkalayo sa Ginoo. Damur ka gaduol sa Ginoo. No. Ingana. So the more ka gitest, the more ka gadutos sa Ginoo. Hello. So unsa gani, thank you Lord for this. Unsa gani maka-minimize sa kalayo? Gani kay siya mo sigag ayo? Bibi. Unsay maka-minimize sa kalayo gani? Aron di kay siya mo dilaab og ayo? Ha? Ang air kay mosamot magdilaab kung yung paypayan mosamot magkadilaab. Unsa may maka-subside sa kainiton sa kalayo? Tubig. Okay. So you know why I ask you that? Grabe na nga pagsulay. Grabe na nga pagsulay. Sa mo hilak ka, mutubod ang imong luha. Halo. Di ba ang atong luha mo tubig? Mo na yung makasubside nga. Dili na kayo mo ma-feel ang grabe nga testing tungod sa imong luha. Nga naman, ipagaan ka ni Lord. Kasi na-experience ana during your great testing and you shed tears. Diba, ma-feeling ni mga, hala, di kay bugat. Sumuuna, kanas amang gitput na makahilak, makatiyabaw ayo sa mga pag-ampo, kung dako na kay pagsulay. Kisay naka-experience, ana, may amen. Mapaka na to si Lord. Kay usay atong prayer, mabaw kaistanan, shallow kaistanan, kung may pagsuway. Kung naay pagsuway, anak pamanday mo tulo atong luha. Sumuod ay nanta nga, bisag og, kung anagid kaayo, grabe nagakalayo ng pagsulay. Tungod sa imong mga luha, wala kay nimo, di na mo gagaka-feel ang kalayo, ang mo gagaka-feel nga nindot na kaayo mong experience with the Lord. So, mo natagaan tag pagsulay aron na closer tas Ginoo. Amen. Kaya kung wa tay pagsulay, malayo-layo mo tas Ginoo. Hello, di ba kadumdum kabantay mo? Kung naatay mga pagsulay, atong prayer, intense kaayo. Pero uban po, kung ay pagsulay, waan na. Lahi po, opposite po kay, negative po kay sinay. So when your faith remains strong, kung ang imong pagtuon na pagbiling na ligon, through many trials, pinaagis, grabe nga trials, grabe nga sufferings, grabe nga persecutions in other versions, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Maghatod kininimo sa grabe nga pagdaig og himaya og dungog sa adlaw nga si Jesus Christ magpadayag na sa tibuok kalibutan sa ato pa. Ang Ginoo mo una mo daig nato. Kasi man nakita unsa imong sitwasyon. Proud siya. Di ba unsa ingon ni Lord kang Satanas in the book of Job? Nakita ba niyo mo si Job? Tingnan, kisig istoryahan ni Lord? Si Satanas. Ingon po si Satanas, gipanginampog ni Lord si Job. Ingon dayon si Satanas nga. Nidayag naman na nimo, disimbar naman na nimo, kay ipanalangin na nimo siya. Hello.
Kaya naaday ko ng mga taong musimba na mo dahil si Ginoo kung na ipanalangin. Kailan mo ang mga tawhana. Dumdumi sa una. Nami kailang Korean. Kung naagani panalangin, grabe gid kaysanan. Kung naay panalangin, grabe ka dasig. Kung wala na panalangin, grabe gid pud ka. Dasig gunom. Kaya di mo makita. Hello, naapoy uban kung grabe ang pagsulay, anak pamudot-dot og pangalagan. Hello. So, si Lord na gid nasayid sa tanan. Kung grabe ang pagsulay, anak pamudot-dot og pangalagan, kay mga ino pagpanalangin, ug padalangin na, di na pud pangalagan. Kay mura bag ingani ba? Kung nahuman nagsuldo, magsige na daday kay naa may kwarta. Ug wala na kwarta, magsige na pud og duty. That's not good and that's not right. Okay. So, kung tested as fire, ma-purify ta as gold, and then ang imo pagtug wala gay niluban. Parihan, kinsa may nakabot ani nga level in the Bible character, ini abot sa gold. Si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, si Elijah, si Moses. So, tanawa ang ilang ministry. Naabot sa gold, not burn. Dini, gamay lang istorya ni brother o ni sister, apektado na, di na ta mga laga, di na kumusimba, nalain ko ni brother, wagay ko kamos na ganin. Hello, ganun lang yung kasimple. Magpa-imperno na lang ka tungkol sa kamusta nga. Wag ka na kamusta? Hello. Now, another verse, Daniel chapter 12, verse 10, 12:10, or 12:10. Daniel chapter 12, verse 10. Many will be purified, cleansed, and refined by these trials, but the wicked will continue in their wickedness, and none of them will understand. Only those who are wise will know what it means. During sa great testing, great trials, great persecutions, many will be purified. Sa ato pa, not all are purified. The receptive will be purified, cleansed, and refined. Nga naman lagi, arak to po na tiyabag yung Lord, basta Lord, tabangin, siya ko liguna, siya ko di kay. O siya naman ni Lord! Kung ako na ikalangkan di mo, wala nga ni. Ba na yung mga testimony, hala, nagduot to sa Ginoo, grabe na ko nung pagsulay. Gustog langit. Gustog langit, o niya, way simba-simba, kung saan na lang. Hello? Ha? Usay naatay kagustuhan pero wala ni uyon sa atong mga actions. Binuhatan. So to faith without work is dead. Many will be purified, cleansed, and refined by these trials. Kaya sa to sa Isaiah 48 verse 10. I have refined you through the furnace of suffering. Ako tamong gi-refine, ako tamong gi-refine sama sa refined sugar. Kung imo gunita na refined sugar, pertigyong pinuha. Pero ang brown sugar, pertigyong dahula. Lalamin, ito isa gani ka sugar, itong pang-bake ko, kinugay, naay ba niya dagko kay sanin, nga mura og 25 tabos, 10 tabos. Pero ang brown sugar, wala kay makita. Pero ang refined sugar, refined kay siya. Pero asa may lisod i-process ang katong kinugay nga sugar, katong brown sugar, o tong white sugar. White sugar. Kaya ipaputi pag inasag ayo, ipapino pag inasag ayo. Unya katong refined sugar, kung mugamit ka ato sa cake sa pag-icing, di pa to pwede. I-refine pag ito ni mug ayo. Kaya dili to siya magsaksid ang imong icing kung dili pa to ma-refine og ayo katong white sugar. I-refine pag ito siya ayo, i-pulverize pag ito siya ayo. Nya mahala din ang kilo. So na mga panahon nga bisag refine ka na, i-refine pa kag ayo para mapuslan kag ayo. Hello. Kaysa naanad man tatong wali nga sige lang gud ta og pamay na, sana pamikti. Hindi naman na kanino. Anaw sa kanino. May ganong gusti. Wala, nagipasa-pasa na ilang Diyos. Iyon po ang Kristiyano.
Ay, kuyaw po din mga Diyos sa mga Muslim kay ala, pertindagan, ala una, alas dos, alas tres. Okay kayo. So, I have refined in the furnace of suffering. Sa atong mga pag-antos, that is God's refining sa ato. I-refine. One time ko nga, Lord, wala ako kinapuy pulos na wala magugugi. Wala ko gikwintasan og mga mga pag-antos. And kung Lord, pwede nga, kapahulay sa ko sa pagkapag-antos, Lord. Hangto ni abot nga, di kapahulay lagi na ikog ko. Or lahit akong level. Hallelujah. Kung gusto ka magpagamay sa Ginoo, lahi-lahi ba ng item sa test? Amen. Lahi-lahi na siya. Lahi-lahi na. Oh. Di ba? Sumuna nga, isa to, be strong in the Lord and in the might, in the power of His might. In Ephesians chapter 6 verse 10. Yun ang lang ligon tas Ginoo nga naman. Aron ready ta sa iyang training, sa iyang testing. If I'm not mistaken, Ephesians chapter 6 verse 10. Let's see that verse. Okay. A final word. Be strong in the Lord and in His mighty power. Kinangan ligon tas Ginoo nga naman. Kung ligon tas Ginoo, permitas, maka siguro nga maka daog ta. Walay winner nga dili strong. Kasagara sa winner, ligon jud ka. E bisan pag ligon ka kung di ka mo gamit og wisdom, for example si Manny Pacquiao. Bisan pag ligon siya kay grabing training na before sa iyang boxing fight. Pero dili na gamit og wisdom unsaon niya pag-away ang asang weak sa iyang kontra. Possible nga pwede siya. So ito, we have to be strong in the Lord. Dapat ligon tas Ginoo. Kaya kung ligon tas Ginoo, namurta ligunos Ginoo. Because ang tunuod nga kaligon gikas Ginoo, dili ka pinaagis imong food supplement. Ligon ako. Di lagi ko matakdan sa virus kaya tanang food supplement akong giti. Uy, kung magsalig ta ana, watay salig si Ginoo sa Lord. Amen. Oh, nay uban wala ikapalit og food supplement. Magsalig si Ginoo. So alkan sitong sige palit og food supplement. Gasto-gasto niya. Wala salig si Ginoo kay sa isa nagsalig si Ginoo, pagkapalis bulig ka wa pa ipalit. Hallelujah. Diba? So our assurance is in the side of the Lord lang gid. Atong kasiguruan nara gid sa side si Ginoo. So muna lig-on tas Ginoo og sa iyang sa gahom sa iyang kusog. Nganuman naay kasiguruan malampuson ta malambuon ta madaogon ta. Amen. Hello. Bisag wa tay food supplement, si Lord grabe mo hatag natog strong elements nga diin makasurvive ta. Hello. So again, sa pagsulay kung mabuta nga dili kita ma-discourage, dili ta ma-discourage is makalahutay ta. Now let's open our Bible in Mark chapter 15. Unsa nga class area of testing that we are going to undergo as Jesus did, sama kang Jesus. Okay, kaya isa to ingon ni Jesus nga Mark 15. Now, in verse 13. Okay, verse 3 lang sa ta, verse 3 sa dita. This is a verbal testing. Verbal nga testing. Verse 3. Okay. Then the leading priest kept accusing him, kisang him si Jesus, of many crimes. Si Jesus gi-accuse ng daghang mga crimes. Sa diya nga gidadakop na siya. So kanang accusations, that is verbal testing. Kung gi-accuse si Jesus og daghang accusations, mga crimes pa gyud, who are we not to be accused? Isa nga big accusation kang Jesus, he is the son of he is Beelzebub. Unsa na si Beelzebub? Prince of demons. That's verbal accusation, verbal testing through accusations. Siya usa ka Dios, usa ka balaan, na gi-accuse siya nga, he is Beelzebub. Si Baal, B-A-A-L, Baal man na siya, Lord
husband, sabi meaning ana, then si Bob is kining Dios sa kanang kawadangan. So, grabe na siya. Muna usahay, i-accuse lang tayo ta. Isa ka kuan ba na discourage na ta. Naku mo simba, giingan man ko nga ingan. Akan si manggutag mo sibog ta, probulahan ta padayon ta. Verbal testing pa ganina, wala pa physical. Ha? Ang verbal testing, unsa may masakitan? Atong heart. O atong heart may atong ego. There are two kinds of ego according to one of the preacher. Ang positive ego is exalting God only. And then the negative ego is edging God only. Edging. E-D-G-I-N-G. Sa tumoy na nimo si Lord ibayaw. Ito na edge. Anak na may taba, last na nimo siya ibayaw. Kaya wala na makay choice. Pero bagay nga ni ba, during nagsakit ka, hinaa pa man kay kwarta, wa sa ka nagsalig sa Ginoo nga mga Lord, ayuha ko, dito pa kastambal. Pagurot sa imong tambal, ka na ayaw, ano pa di kang, Lord, ayuha na ko, Lord. Dito na, edging God only. Dito na tumoy. Anak ni mo, ila ang Ginoo. Pero sa premier, uban, isa nga, si Lord na yun, ikaw gid ang akong healer, ikaw gid akong healer, Lord. So exalting God only. Hello? Okay, now, let's move on to verse, accusation ni Lord. Jesus, against Jesus. Verse 13, let's see the other thing. Sa verbal testing ni Jesus. They shouted back, crucify him. Kinsa man ani? Most of the people shouted to Jesus, crucify him. Ilansang siya. And that's verbal, sakit. Pero paginggan niyo na, balate siya, igas siya. That's verbal, sakit siya. And another thing about verbal, nga, pag-test ni Jesus. Okay, let's move on to verse 20. Anata sa physical unya. Announce na ito ni Juan. Verse 20. When they finally tired of mocking him, so ganina, gi-accuse, isa, i-crucify siya, gi-mock siya, gi-BI, grabing BI, sa iyong pagka-Diyos. When they were finally tired of mocking him, ikapoy na sila, yaga-yaga, istorya di maukang Jesus. They took off that purple robe and put his own clothes on him again. Then they led him away to be crucified. So gikwaan siya sa iyang purple robe and put his own clothes on him again. Then they led him away to be crucified. So grabe. Pati sa imong sanina, pinaggipakialaman ka. Pero bagingani ba? Sa wayawan ka sa unsa po ito sa nina, lakad mo plansa. Unsa po ito yung sa nina, napangbalay. Na yung ingana, bitaw. Yung maalinin, di na ako masimba dito, kaya ginaboy ako sa nina. Wala, di pwede nga, mag-impad na mababaw sa lubot. Amen. Unsa po ito yung buhok, na po ito ingana. Kasi testingan na yung mga panahon na testingan ta sa kuan niya, affected ba ka? Sa to, kung affected ka nga, di ka mga lagad, murag nasunog na ka itong istoryahan, di na ka mga lagad, di na ka musimba, murag ka gabaad itong impyerno. Atong discouragement will bring us to hell. Amen. But our courage will bring us to heaven. Amen. Our discouragement, all discouragement will bring us to hell. But all courage, mga courageous na statement will bring us to heaven. So yan na siya. Let's move on to, this is verse 20. Verse 26 and then 29, sa mga verbal na testing ni Jesus. 26 and then 29. A sign was fastened to the cross, announcing the church against him. It read, the King of the Jews. Okay, naa dito, gibutan dito, kini ang hari sa mga Hudiyo. That's a mockery. Pagbugal-bugal. Let's move on to verse 26. Okay, gini. The people passing by shouted abuse, shaking their heads in mockery. Ha! Look at you now! They yelled at him.
You said you were going to destroy the temple and rebuild it in 3 days. Kaya nga si Jesus, kining timpula, ako ning luglagon, and then 3 days I will rebuild it. So wa siya kasabot, unsay pasabot ni Lord Jesus ato nga temple. It's about the body of Christ. Nga iyang i-rebuild after 3 days. When He is resurrected, ma-rebuild ang body of Christ. The group of people nga nag-connect ni Jesus, mahimong body ni Christ because He is the head. Ang tanan mo connect ni Jesus, mahimutang body of Christ, the temple of Christ. Abi man nila sa, pila ni katoy, among gitukod, imong laglagon o 3 days, kapikal ba nimo? So because they do not understand what Jesus was speaking to them. When Jesus was speaking to them spiritually, okay, they could not understand. Kamatod pa ni Paul in the book of Corinthians, dili ko makikistorya kanino ingon mga spiritual because you are still babe. You are still, mga bata pa. Kaya ang bata, dili pa kanon o gahi, kung dili hubo. Okay, now, let's move on. Okay, verse 31 to 32. The leading priests and teachers of religious law also mocked Jesus. He saved others, they scoffed, but He can't save Himself. Mga leading priests, usay kauban pa, mga religious leaders, usay kauban pa nimo, magbugal-bugal nimo. Ninsa, imo giluwas ang uban, nga ikaw di ka kaluwas ang kugalingon. Mura bagingani ba? Katabang-tabang sa uban, wala mo tabang imong kugalingon. Mga tagkas uban, nga ikaw nawadan. So grabe. They can't, but He can't save Himself. Let's, verse 32. Let this Messiah, this King of Israel, come down from the cross so we can see it and believe Him. Even the men who were crucified with Jesus ridiculed Him. So grabe nga, verbal. Siya nga, kining nga Messias, nga hari sa Israel, munaog na sa cross. O aron nga ato ni makita, ang na pa rin tamutuon niya. So ni mga tao nga grabe gid kay sila ka iso, grabe sila ka way batasan, kay wa man lagi sa kaila sa kinsa si Jesus. But kadtong nakaila pod niya is naghadlo pod. Pero kabalo ka during the time that Jesus was arrested and then he was crucified. Kabalo mo kinsay grabe nakita nako nga passion, dedication. The women. Diba? Ang mga disciples ni Jesus nanago, nagatibulaag. Pero katong mga babae nga mga disciples, si Maria o si Mary Magdalene, o kita tutulog to ka Maria in the book of full gospel, nagsunod-sunod sila ni Jesus. Asa? Kay gusto nila mabasa, asa ilubong, asa daw si Jesus. They were updated. That is why the first who shouted about the resurrection of Jesus were the women. Sila giun na gisultian sa angel nga na-resurrected na si Jesus. Which tell my disciples to go to Galilee and I will meet them there. The first yung kitagag mensahe after Jesus was resurrected were the women. Why? Wala sila ni dagan. Nagsunod-sunod sila. Ibati nila ang kaluoy ni Jesus. That is why in the book of Mark, do not weep for yourselves, weep for your children. And this morning I found something that's napoy puntos ng mga kanang kuan, kining mga babaeng walay anak. Okay. Ako na nang i-share sa inyo ha. Okay. Now, matod ba din okay, verse 32 and then let's move on to verse 36. One of them ran and filled the sponge with sour wine, holding it up to him on a reed stick so he could drink. So tawa, kay ingon mo to si Jesus before ani, giuhaw ako. I am thirsty. I thirst. So isa sa mga sundalo ni kuha og spungha unya kuan din tong sour wine. And according to the isa sa mga writings of for gospel, grabe gito ka siya kapait. Grabe gito siya kapait. Oh, grabe ka siya kapait. Grabe siya ka, kuan.
aslo-aslong. Holding it up to him on a reed stick, kay gilansang na ba siya. So, gikuan sa stick aron itunol dito siya baba na patulo sa iyang dila. Wait, he said, let's see whether Elijah comes to take him down. So, grabe nga mockery. But that's for the good of us. Katong tanan para sa tuwa. That is why sa to, walay estudyante nga dili mo agig. Walay teacher nga di mo agig estudyante. So sa pasabot ni Lord, don't get surprised if you will undergo this kind of accusations, verbal accusations. Verbal nga mga testing sa inyong kinabuhi. Because there I will find out kung imong faith strong. That is why every time there is a Bible study, message from the Lord, we have to give time and listen carefully because this will build up our faith before God. In Romans chapter 10, verse 10. Who knows the content of Romans chapter 10, verse 17? King James Version taan na Jing. Short siya sa King James Version, Romans chapter 10, verse 10. So faith comes by hearing and hearing by the word of God. Faith comes, okay, Old English man ang King James Version, Old English, gamit. Then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang tinuod na pagtuo ato nang ma-acquire kung magsigitag pamati sa pulong sa Ginoo. Na mga tao kaisa na pamati sa pulong sa Ginoo. Diba ito, ilagin gi-grab, ilagin gi-kwan. So muna naghatag nila kalikod. Ay bandagkan ka ng mga pulong sa Ginoo pero di taken for granted lang nila. During the time of testing, they will not remember those. So they will become defeated. Pildido sila. Walay pildidong malipayon. Buang-buang na ginong pildi nga nalipay. Pwede nagisingisi ra ka, pero yung kasing-kasing nag-umido. Hello? Okay. Now, let's move on to this one. We're about to finish. Okay. Mark 15, verse 15, and then 17 to 19. Mark 15, verse 15 and 17. So Pilate, wanting to gratify the crowd, released Barabbas to them, and he delivered Jesus after he had scourged him to be crucified. Kaya isa sa mga tradisyon sa Jewish, during the time na i-crucify, isa gyud ang buhian. So isa nga buhian. So ang ilang gi-shout sa crowd ng buhian, dili si Jesus but si Barabbas. Now, let's move on to the next verse 17 directly. So they dressed him in a purple robe and they wove thorn branches into a crown and put it on his head. So matud pa gibistihan siya og itong purple or murag violet, and they wove thorn, naghimo sila kuruna nga tunukon into a crown and put it on his head. That's great mockery. That speaks of his great suffering. Sa iyang pagka King of Kings and Lord of Lords, gilisan siya, gimuan siya o crown nga tunukon. Kinsa kay bisag-bisag mo dagan mo diri og miss kauswagan unya ang imong crown kay tunukon katong sa kanang roses himuon nga kuan. Maingon jud ka basin og mag-viral gid siya. And that's unsa man? That's mockery. Hello? Pag tamay-tamay, pag yuga-yuga. So grabe, physical. Ang iyang, So, gi-accept lang gid ni Lord, gi-accept lang gid for the sake of the people whom He loved and for His love to His Father, kay gi-obey gid niya. Ang love, maghatag na to obedience. Amen. Duha ang gitan-aw ni Lord gigugma niya. Duha gitan-aw ni Jesus gigugma. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Si Lord po nagigugma sa iyang Son, o nagigugma sa world. Si Jesus po nagigugma sa world, o nagigugma po sa iyang Father. So muna, ang love, ang dako nga love, mo'y maghatag na to great obedience. Ang walay love, di pa na mag-obey. Where is that found? In the book of John. In the book of John 15.
Okay. John 14:23 di ay. And then 24. John 14:23 to 24. John 14:23 to 24. Jesus replied, "All who love me will do what I say." Ang tanan nga nahigugman ako mubuhat sa akong gisulti. My Father will love them. Ang ako pong amahan higugman nila. And we will come and make our home with each one of them. So, kato naghigugma si Ginoo, gigugma po ni Jesus o gigugma po sa amahan. O ingon po ni Jesus, kami ang mupuyo sa iya ilang kinabuhi. Hari antas ginupuy antas Ginoo. So, rohara na, pupuy antas Ginoo, di gid kapuyo ang yawa. Pero mawala Ginoo ang yawa po mupuli, kaya duha raman asal gusto mo puyo sa itong kinabuhi. Ginoo raman og yawa. Naman lagi ito, duha na pa ina sa tao, either langit or impyerno. Walay purgatorio. Klaro ko, parang kahanat, walay purgatorio ha. Anyone who doesn't love me will not obey me. Ang wa na igugman ako, di dyan mo obey na ako. Muna, masay pasabot ana. Kung kinsay ga-obey na to, nahigugma na to. Ang wa nag-obey, gumara. Wa nahigugma, guma. Ginayuma. Anyone who does not love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. Ang dili ko na mag-obey ni Lord, wa na igugma niya. Na isa sa timailhan nga higugma putas Ginoo. Kasi timailhan nga higugma ka, ganahan ka makigtagbo sa imong hinigugma. Your smile speaks. Yes. Amen. Di dyan ako namalimta ni Mama, statement sa nalaga pa ko. Bago pa ko na dalaga. Dahil, kung nahigugma ang laki nimo, bisag naakas bukid kaayo tungason jud kay bukid, musaka jud ang laki mamisita nimo. Unang layo magidang buto, nakaabot gid si Kristo na gayan. Hallelujah. Abot na si Kristo yung face mask. Alo, diba? Sa din at dumageti. Kay kaslon si Ann o si ingon si nanay kami mauban na sa bus na, sa barko, ulahiman ko. Ingon rin si nanay doon si Tikas. Unsa man po ni gugma ni Lionel kalayo, budget ka isa na mo tabok pa mangita og lawot. O imagine kagayan, matug dumagiti. Oh? Ikaw nga na siya nanay. Ako bitaw, taga Bukidnon ko, si Pastor Matt, taga Jensen. Oh, alo. Di ka ang gugma, wala na siya. Love has no boundary. Amen. Bilingon nga, oy, ang taga South, dili pwede maminyog taga North. Hello. Love will bring us to different places. Amen. Hello. Diba? Ang love, magdala na to sa lain na lugar. On the other hand, it has also this kind of message. Hatred will bring a person to other place. Nga naman, tungkol sa iyong paglagot, nilayas. Amen. Hello. Naglagot mo siya, nilayas. Nakato siya sa ilong lugar. So, doon na, what brings you there? Is it because of love or because of hatred? Kaya naglagot ka, nilayas ka, di nakabot ka dito. Amen. Let's speak about the positive and the negative. But love is the greatest of all. Diba? Bisan pa o bago ka ng lugar, kung na kay gugma, o ikaw pag gugma, it feels paradise. Amen. It feels paradise. Pero ka ni gugma, it feels hell. Mura kidog impyerno. Diba? So, kamusta man? Ang gugma maghatag og atmosphere na heavenly atmosphere. Amen. Again, ang gugma maghatag og heavenly atmosphere. But hatred will bring a hellish atmosphere. Impyerno nga atmosphere. Di ba ang gugma? Is nindot. Kung na kay gugma, di man ka magbabadlong, di man ka tubag-tubag. Amen ba? Ang gugma, dili man o ka na tubag-tubag. Di ba si Jesus, nagtubag-tubag ba siyang amahan? Wala.
Wala. Kay higugma man iyang amahan. Amen. Kaya usahay, mugawas ng atong negative. Atong positive, mugawas. At sa gusto nila mahimutang silver or gold nga level, aron nga mahimutang mapuslan, mahimutang blessing sa atong family, blessing sa church, blessing sa community, o blessing sa atong nation. Yan naman, if we become that kind of level sa pagka-vessel sa atong pagka-Kristiyano, we are causing our atmosphere a blessing, not bringing a disaster. Amen. Sa ito, ingon ni Lord, in the book of Genesis, i-judge na ni Lord ang Sodom and Gomorrah. Ingon si Abraham, Lord, if you find 50 righteous people, will you still punish Sodom and Gomorrah? Ingon si Lord, for the sake of 50 righteous people, I will not judge Sodom and Gomorrah. Hangtod na bargain into 10. Sa Lord, pretendhay no si Abraham, Lord, kanang alas na lang ginakong hangin, Lord. Daupig na pulo na gid ang righteous people in Sodom and Gomorrah. So for the sake of 10 righteous people, dili kay 10 religious people. No, 10 righteous people. Naagyo, ang kasing-kasing, naagyo, kuan gid nga, sa Ginoo gid siya na ang iyang passion, the beating is for the Lord, not for other gods. Wala giniabot na pulo. Kaya nga naman, si Lutra. Iyang anak nga, duha ka buok sa iya asawa. Upat ra sila ka buok. So gamay ra gyud ang taong tarong. Amen. So muna nga, gusto ni Lord nga mahimo tang silver ang atong faith or gold atong faith aron maka-preserve ka. Amen. Utan-awa, ang nahitabo kang Shadrach, Meshach, Abednego ni Daniel because their faith is like silver or gold. Let's gold gid siya. What happened? The fire was not able to burn them. Ang Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, ang kaaway nagpainit sa hudno 7 times hotter. Pero because of their faith is like gold, God protected them from that great fire. Nga naman, mo lagi, faith can bring us deliverance. Faith opens the doorway of miracles. Muna nga gusto ng Lord nga taasin atong pagtuo. Amen. Di kay taas lang atong kaliwtiw nga ilong. Taas lang atong hair. Hello. Taas lang atong sa mga tag-as diha. So that we have to know what's in the heart of the Lord. We have to experience gusto ipa-experience ni Lord para nga we can have great testimonies in life aron ma-honor si Lord ug makapadasig pud sa uban nga tinuod mo. The purpose of listening testimonials or testimony is for us to encourage other people. Amen. It's for us to encourage people nga God is really so good in our lives. He has done great things in you. To tell the mighty deeds of the Lord. Isulti ang mga kaibulungan libot sa Ginoo through testimony what God has done to your life so that others would able to have hope nga isa nga pareto sa una. So yung mga sawas mga pastor magtapok-tapok ni. Di siya ganag-uban ng isa kay nasa problema nako. Sa dihang naguban open sa amo siya nga. Ala, share sa mga problema isa nga. Ay dako pa man mo problema sa kuha. So na-encourage siya nga ngano man magpapikto ko sa problema nga napa man dagko problema sa kuha. So mo na nga gusto ni Lord nga isagol tatanan para nga mahimot ang lig-on. Walay pulos ang balas kung dili mo isagol sa siminto ug sa bato. Amen. So isagol ta ni Lord para mahimot ang lig-on. Kaya na makita ang atong strength kung isagol ta. Maka-affected ka. Ano ba? Di na ko musimbol kaya kano kita mga sala noon ko to. Sure, wrong gid na siya. Amen. Hello. Wrong gid na nga. Di ko musimbol kaya kano makita dito nga himaong murag affected na noon ko. And sige, that's a wrong statement. That statement is from the enemy, not from the Lord. Let's pray for the Sunday school's closure. Father God in heaven, thank you so much, Lord, of your living word. Gusto nimo